Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo about Cartesian plane, kung paano mag-plot ng point sa Cartesian plane, at kung paano malaman ng coordinates kapag given naman yung point. So pag-usapan muna natin yung ilang mga bagay patungkol sa Cartesian plane. So it is composed of two perpendicular lines that meet at the point of origin. So ito yung perpendicular lines, yung pataas which is y-axis, yung vertical, and then yung horizontal which is x-axis. So yan yung dalawang perpendicular line. At nagmi-meet daw sila dito sa gitna na to. Ang tawag dyan ay origin. So ang coordinate ng origin ay palaging 0 and 0. It is also divided into 4 regions called quadrants. So sa isang Cartesian plane meron siyang 4 na quadrant. So ito yung quadrant 1. So itong part na to. So ang quadrant 1 ay positive-positive. Ito naman yung quadrant 2, negative-positive. Ito naman yung quadrant 3 which is negative-negative. At ito yung quadrant 4, positive-negative. So dito lagi tayo nagsisimula ng quadrant 1 and then counterclockwise. So 1, 2, 3, 4 para sa 4 na quadrant. Each point in the coordinate system is defined by an ordered pair of the form xy. So ang tawag sa bawat point na nasa Cartesian plane ay ordered pair. So laging nauuna si x and then laging pangalawa si y. So mamaya ay meron tayong sample kung paano mag-plot ng ordered pair at kung paano malaman yung ordered pair kung given naman yung point. The first coordinate of a point is called the x-coordinate or abscissa. So laging x yung nauuna sa ordered pair at ang tawag dun sa x na yon ay abscissa. And second coordinate is always the y-coordinate. Yung pangalawa lagi yung y-coordinate or ang tawag din natin doon ay ordinate. So xy, abscissa, and then ordinate. So ngayon naman ay mag-plot na tayo ng mga points. So simulan natin dito sa point A. So ang laging simulan natin ay dito sa origin which is 0, 0. At palagi na x yung mauuna natin. So laging horizontal yung una nating kilos and then saka pa lang tayo mag-vertical para sa y. So dito ang x natin ay 0, so hindi tayo uusad sa kaliwa or sa kanan. And then yung y natin ay 4. So sa y natin dito pataas ay positive, ditong pababa ay negative. So dahil pataas yung 4, so 1, 2, 3, 4. So nandito yung point na yon, so lagyan natin. And then pangalanan natin yung point na yon na point A. So again, from the origin 0, hindi siya nag-move pa kanan or pa kaliwa kasi 0 lang. And then, yung y natin ay 4 positive, kaya umangat tayo ng 4 pataas. So, 1, 2, 3, 4. So, ito yung point A. Dito naman tayo sa point B. So, ang x natin ay 3. So, dito, pakaliwa ay negative, pakanan ay positive. So, dahil positive yung 3 natin, pakanan yung step natin. So, 1, 2, 3. And then, negative 2. So, mula dito ay bababa tayo ng 2 kasi negative. So, 1, 2. So, nandito yung point ng B. So, lagay natin point B. So, again, ang unang move natin ay horizontal. Saka pa lang tayo pwedeng umangat or bumaba. So, again, ang B, 3 step pa kanan and then 2 pa kaliwa. Kasi 3 and negative 2. Yung C naman, negative 2 and negative 3. So, mula sa origin, negative 2, 1, 2. And then, negative 3, 1, 2, 3. So, nandito yung point C. Dito naman sa D, negative 4 and 3. So, unahin natin yung pakaliwa. 1, 2, 3, 4. And then, 3, positive. Kaya pataas, 1, 2, 3. So, nandito yung point D. And then, E naman, mula dito sa origin ay positive 5. So, kanan tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then, positive 5 din yung Y natin. So, aangat tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya nandito yung point E. Point F naman, negative 5 and negative 4. So, mula dito, negative 5. So, pakaliwa tayo. 1, 2, 3, 4, 5. And then, negative 4, pababa naman. 1, 2, 3, 4. So, nandito yung point F. And then, point G naman tayo, 2 and negative 5. So, mula sa origin, positive 2 pa kanan, 1, 2. And then, negative 5, 5 pababa. 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito yung point G. And then, point H naman, 0 and 1. So, mula dito sa origin, hindi tayo kikilos pa kaliwa or pa kanan kasi 0 yung x natin. And then, 1 yung value ni x. So, kaya aangat tayo ng isa. So, nandito yung point H. Then, point I naman, 3 and 2. So, mula sa origin, positive 3, 1, 2, 3. And then, positive 2, 1, 2. Nandito yung point I.
And then J naman, 3 and 0. So mula sa origin, move tayo ng 3 pa kanan. So 1, 2, 3. At dahil 0 yung Y natin, so hindi tayo aangat or hindi tayo bababa. Kaya nandito na yung point J. So ganyan magplot ng points sa Cartesian plane. Ngayon naman, ang given natin ay mga points. So ilalagay natin dito yung coordinates ng mga point na yan and then aalamin natin kung anong quadrant sila nakalagay. So simulan natin dito sa 1 which is point A. Ang point A, para malaman natin kung ano yung coordinate niya, mula sa origin ay horizontal muna tayo. So 1, 2, 3, 4, 5. So positive 5 yung x niya. And then, pababa, 1, 2, 3, 4, 5. So, negative 5 naman yung y niya. Kaya ang coordinate ni A ay positive 5 and negative 5. Ang quadrant naman niya, so dito yung start ng quadrant 1, counterclockwise. So, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So, si A ay nasa quadrant 4. Dito naman tayo sa number 2 which is B. Ito yung point B. So mula sa origin ay kakaliwa tayo hanggang sa tumapat dito sa point B. So 1, 2, 3, 4. So ang x natin ay negative 4 and then 1, 2, 3. Umangat tayo ng 3 kaya yung y natin ay positive 3. So ang coordinate ni B ay negative 4 and 3. At eto si B, anong quadrant siya? So quadrant 1 and then quadrant 2. So quadrant 2 yung position ni B. Kay C naman tayo. So, mula sa origin, ito yung si C. So, move tayo ng 3 pa kanan. 1, 2, 3. Kaya ang value ni x ay 3. And then, pataas naman, 1, 2, 3, 4. So, positive 4 naman. Kaya, lagay natin dito 4. At si C ay nasa quadrant 1. So, lagay natin dito, quadrant 1. Number 4, point D. So, ang point D ay nandito. So, mula sa origin, 1, 2. So, negative 2 yung x natin. And then, baba tayo, 1, 2, negative 2 din yung y natin. And then, si D ay nasa 1, 2, 3, quadrant 3. So, lagyan natin dito, quadrant 3. And then, number 5, E naman tayo. So, mula sa origin, horizontal muna, 1, 2. So, negative 2 yung x. And then, angat tayo, 1, 2, 3, 4, 5. So, positive 5 naman yung y natin. At si point E ay nasa quadrant 1, 2. So, nasa 2, si E. Kaya, quadrant 2 yung lagay natin dito. And then, F naman tayo, number 6. So, eto si point F. So, mula sa origin, 1, 2, 3, 4, 5. So, negative 5. And then, pababa tayo, 1, 2, negative 2. At si point F ay nasa quadrant 1, 2, 3. So, nasa quadrant 3 si F. Kaya, lagay natin dito ay quadrant 3. Next, number 7, point G. So, ito si point G. And then, mula sa origin, 1, 2, 3, positive 3. And then, pababa, 1, 2, negative 2. And then, si G ay nasa quadrant 1, 2, 3, 4. So, nasa quadrant 4 si G. And then, number 8 tayo, point H. So, ito si point H. Mula sa origin, horizontal muna. So, 1, 2. So, negative 2. And then, angat tayo ng isa. Kaya, positive 1. And then, si point H ay nasa quadrant 1, 2. So, nasa quadrant 2 siya. Kaya, lagay natin, quadrant 2. And then, number 9, point I. So, ito si point I. Dito sa origin, horizontal muna. So, 1, positive 1. And then, angat tayo ng isa, positive 1 din. So, ito yun, 1 and 1. And then, si I ay nasa quadrant 1. Kaya, lagay natin dito, quadrant 1. And then, last point natin, point J. Ito si point J. So, mula sa origin, 1, 2, 3, 4, 5, negative 5. And then, pababa naman, 1, 2, 3, 4, 5. Also, negative 5 yung y natin. At si J ay nasa quadrant 1, 2, so 3. Nasa quadrant 3 si J, kaya quadrant 3 yung lagay natin dito. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. So, kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang. Maraming salamat.